Alright, so let's solve this problem, spherical mirrors. So dito, meron tayong concave mirror. Okay? So meron tayong given na itong ating focus ay 9 cm. From P, laging from P. 9 cm siya. D sub O, object distance. So yung object distance, itong object na to, ay 26 cm from P. Okay, tapos meron tayong height niya, 8 sub O is equal to 5 cm. So, ano ba yung kailangan nating malaman dito? So, ano yung magiging orientation ng ating image? So, pagdating dito, makikita na agad natin na siya ay upside down. Okay? Tapos, mas maliit. Mapapansin natin, mas maliit. Tapos, ano pa ang ating pwedeng sabihin dito? Mas maliit, upside down. Siya po ay real image. Kaya pag sinasabi nating real, ibig sabihin, mapapansin natin, nasa unahan tayo ng mirror. Nasa unahan ng mirror. Ngayon, kapag nasa kabila nitong mirror, yung ating image, ang tawag natin doon virtual. Okay? Virtual ang tawag natin doon. So, pagkakataong ito ay, tayo po ay real image. Pero, inverted, naka-upside down yung ating object. Kung lapis ito, kung pataas yung ganun, so, pabaliktad ang makikita natin dito. Okay? So, paano natin yon? So, isang rule natin, ay itong A natin, ito yung ulo ng ating arrow, ida-direct natin in parallel with our axis. Okay, so ito yung axis natin tinatawag. So ipaparallel natin doon sa mirror. Tapos pag bounce back nung ating ray, nung ating light ray, patama siya doon sa F o doon sa focus natin, So doon siya dadaan sa focus. So iguguhitan lang natin 'yan. So punta dito, tapos pag ganun. Tatama yan doon, okay? Ang kasunod na isa pa na pwede nating gawin ay from A, so magkakaroon tayo ng light ray, tatama naman sa center. Okay? Tama naman sa center. Diretso siya doon sa ating mirror. Tapos bounce back siya, kung saan siya dumaan doon din, Dadaan siya sa center, balik siya sa center din. Okay. So meron pa nga yung pangatlo eh. Guhitan din natin. Mula dito, patatamain naman natin sa focus. Sa focus. So, pagtama niya dito, pagtama niya dyan, ang bounce back niya ay naka-parallel dun sa ating axis. So, pupunta rito yung arrow natin, pupunta dyan. Tapos, ba-bounce back, papunta na rin sa ating axis. Naka-parallel na rin sa ating axis. So, dun din ang tama, dun din magpapanaw-panalubong. So, ibig sabihin, naandun yung ating ulo, O sa nagpanaw-panalubong, naandun yung ulo ng ating arrow. Okay? So, 3 rules agad yon. Meron pa tayong pang-4 na rule na dito naman sa P, pag tumama ka dyan, kung ano yung angle niya, yan din yung pupunta ron. So, pagdating sa refraction, yun, Parang naka-plane mirror ka lang kasi sa gitnang-gitna naman tumama. Okay, so solve natin kung ano yung magiging height ng ating image. Kasi object image lang ang given, 5 cm. Tapos yung ating distance, ano pa yung mga kailangan nating mahanap? Yung distance ng ating image, d sub I, nahanap natin. Tapos yung ating height ng image, hanapin din natin. So alam na natin na real yung image natin and it is inverted. So alamin naman natin yung distance I, d sub I, at saka 8 sub I. Alamin natin. So alam na natin na yung ating image through light rays, alam na natin na siya ay inverted and it is also smaller. Okay? Or reduced image. Okay? Sige, solve natin. Meron tayong formula na 1 over F
is equal to 1 over d sub I plus 1 over d sub O. So, yung F, alam natin yung F. Ano yung F natin daw? 9 cm. 9. Is equal to 1 over d sub I. Ano yung d sub I natin? Hinahanap natin. Hinahanap natin yung d sub I. Plus 1 over d sub O. Ano yung d sub O natin? 26 cm. Okay? So, meron tayong mga given. Mga positive ba siya? Negative. So, gawin na natin siya na parang siya nasa isang coordinate system, Cartesian coordinate system. Ano? So, lahat ng papunta sa kaliwa, negative. Lahat ng kanan, positive. So, say, halimbawa, meron tayo ditong point. Nandyan yung ating y-axis. Gawin natin y-axis yan. Ito yung ating x-axis. So, lahat ng papunta sa kanan, siya ay positive. Lahat ng papunta sa kaliwa, negative. So, mangyayari dyan, yung ating focus ay nasa negative side. So, negative 9 lagay natin. Yung ating image, yung ating object is negative din lagay natin. Negative 1 over 26. Okay? So, pwede na natin makuha si 1 over d sub I is equal to 1 over negative 9 plus 1 over 26. So, 1 over d sub I is equal to ilan? Compute natin. 1 over negative 9 plus 1 over 26. Negative 0.0726. So, negative siya, ano? So, d sub I natin, invert natin siya, or take the reciprocal. 13.764. Negative 13.764. So, yan yung ating image distance. Ano? So, ibig sabihin, nandito tayo, yung image distance natin ay 13.764. Okay? 13.764. So, yung focus natin ay 9 cm, 13.764. So, okay na tayo doon. Ano? Okay na tayo dyan. Okay, so d sub I is negative 13.764. So, from the image, papunta ron sa ating P, negative 13.764 or simply 13.764. Okay, so d sub I, sulat natin dito. Nakuha na natin si d sub I is equal to 13.764. Sabihin natin negative. Kasi nasa kabilang side siya. O since 9 cm siya yung focus natin, pwede rin naman natin siyang tanggalin. Tanggalin natin siya kasi parehas namang positive yung ating 26 sa 9. Okay? So, alam lang natin na nandun siya sa kabilang side. Ano? Tanggalin ko na itong mga to. Paano ba magpahi ng mabilis nito? Para mas mabilis nating maintindihan. Ano? Ginawa natin sa coordinate system. Okay, so isa pang kung halimbawa gusto rin nating malaman ay itong center. Ano? Paano natin malalaman yung center? From P to center. So madali lang 'yan. So center distance is equal to 2F. Okay? Ano yung F? Focus. Okay? 9 cm. 2 times 9 is equal to 18 cm. Okay? So, center is equal to 18 cm. So, ibig sabihin, located yung ating image between center and focus, which is 13.764. 18 at saka 9. Okay? So, nasa pagitan niya si 13.764.
Okay, since nakuha na natin, okay na tayo dun sa center natin. Ano pang kailangan nating malaman? H sub I. So, kunin muna natin si magnification. Magnification is negative D sub I. Laging negative yan over D sub O. Ano yung image distance natin? Ang image distance natin ay, ano? Yun na-compute natin. Since nasa kabilang side nga tayo ng coordinate system natin, lagay natin negative 13.764. And D sub O is 26 cm. Negative din. So, this is equal to 13.764 divided by 26. 0.529. Okay? So, since may negative nga siya dyan, negative 0.529. O negative ito lang. Pwede rin natin siyang sabihin na negative 0.53. So, magnification natin yan. Ano? So, M is equal to negative 0.53. So, ibig sabihin ng negative, ibig sabihin ng negative kasi, naka-real image tayo. Tapos, 0.53, ibig sabihin, lumiit yung ating image. Okay? So, makukuha na natin yung H sub I. So, magnification is also equal to H sub I all over H sub O. So, H sub I is equal to magnification times H sub O. Magnification is negative 0.53 times, ano yung H sub O natin? H sub O ay 5 cm. So, ano yung H sub I natin? Times 5. 2.65. Negative 2.65 cm. So, H sub I is equal to negative 2.65 cm. Or pagka ginawa natin siyang naka-absolute value, pwede rin namang 2.65 na lang. Kasi, ang ibig sabihin lang kasi nung negative, nasa ilalim siya nung Cartesian coordinate system natin. Ano? Nasa ilalim. Pababa. Diba, pagka tayo nagda-drawing ng, nag-graph, pag pababa, negative. Pag pataas, positive. So, yun. So, yun lang yun. Ano? Okay? So, nakuha na natin. Ito ang ating D sub I, center, magnification, and H sub I. Next. So, same lang yung ating given. F is equal to 9 cm, D sub O is equal to 26 cm, H sub O is equal to 5 cm. Alamin natin, ano. So, this is 5 cm. Ang distance niya, papunta rito sa object natin ay 26 cm. Okay? Tapos, ang focus natin ay 9 cm. Okay? Center. Okay, so dito nagkaroon din tayo ng rules. Rules uli tayo ng light rays. So dito, syempre unahin natin yung center. Mula dun sa ulo ng ating A papunta dun sa center. Okay, so yun ang light ray natin. So papunta siya ron, babalik. Okay, bounce back lang. Tapos, yung ulo natin, ng arrow natin, patamaan uli natin dun sa ating salamin. Tapos, bounce back siya ron. Bounce back siya. Saan tumama yun dapat? Dun sa focus. Sa focus. Okay, nasan tayo? So, nandito tayo. A, tumama dun sa salamin. Tama rin dito sa focus natin. So, kung saan tayo nag-intersect, nandun yung ulo. Nandun yung ulo ng ating image. Okay?
Nandun yung ulo ng ating image. Okay, so ibig sabihin, mapapansin natin dito na itong ating image ay mas maliit kaysa ron sa ating object. Nandun yung ating image, yung image natin ay mas maliit kaysa ron sa object. And it is virtual. Okay, nandun kasi sa kabila. Nasa kabila din ng ating salamin. Kasi yung salamin natin nandito sa part na to. Tapos, ito naman yung ating image nasa kabila ng salamin. Okay? Parang ang nasa plane mirror, nakikita mo yung sarili mo dun sa likod ng salamin. Ano? Pagka kasi concave, makikita mo, akala mo nasa unahan ng mirror. Di ba? Pero kapag ka ganito, nandun ka sa likuran ng mirror. Okay? So, okay, solve na natin kung ano yung magiging height ng image. Height. H sub I. Ano pang kailangan nating malaman? Yung ating distance ng image. Ano pa? Yung magnification. Magnification. Kailangan din nating malaman. Yung center, madali na yung center. Yung center is equal to 2 times F. Ang F natin ay 9 cm, so 18 cm din. Kaya lang, kung mapapansin nyo, nasa positive side tayo ng ating nandito tayo sa positive side. Okay? Kasi pagka tayo po ay naglagay ng coordinate system dito, Cartesian coordinate system, yung focus natin nasa positive side na, at saka yung center nasa positive side. Tapos, ito yung ating 0, 0. Ito yung ating 0, 0. Itong focus sa center nasa positive side na. Yung lahat ng nandito nasa negative side. So, pwede na tayo maglagay ng formula natin. 1 over F is equal to 1 over D sub I plus 1 over D sub O. Ano yung F natin? 9. 1 over 9. Ano yung D sub I natin? Distance ng image natin. Yan yung hinahanap natin. 1 over D sub I. Ano yung D sub O natin? 26 cm. 1 over 26 cm. Okay, so yung focus natin positive. Yung ating object ay negative. Okay, negative yung 26 cm natin. So, we can solve for D sub I. 1 over D sub I is equal to 1 over 9 plus 1 over 26. Okay? 1 over 9 plus 1 over 26. So, 1 over D sub I is equal to ilan? Hoy! Ako nga ay 0.14. Positive ano? O 0.15 pala, sorry. 0.15. So D sub I is equal to 1 divided by answer 6.69 centimeter. So D sub I natin ay 6.69 centimeter. Okay, so nakuha na natin. Kailangan natin makuha naman ay yung ating magnification para makuha natin yung height ng image natin. Magnification. Okay, tignan natin kung ano yung magnification naman. Magnification is equal to negative D sub I over D sub O. Negative D sub I, ano yung D sub I natin? 6.69, which is positive naman. Yung D sub O natin ay 26 cm. Pero negative siya, nandun siya sa kabila di ba? So, M is equal to 6.69 divided by 26. 0.26. Positive. So, ibig sabihin ng positive, siya po ay nasa ating
kabilang side. So, naka-real image tayo. Ibig sabihin nito, real. Real image. Okay? So, magnification is equal to 0.26. So, positive siya, kaya ibig sabihin real. And, mas maliit siya sa 1, ibig sabihin, mas maliit yung ating image. Smaller image or reduced image. Okay? Ano pang kailangan nating malaman? Malalaman na natin yung distance yung ating height. So, magnification is equal to h sub I over h sub O. So, h sub I is equal to magnification times h sub O. Ano yung magnification natin? 0.26. Ano yung h sub O? 5 cm. h sub I is equal to 0.26 times 5. 1.3 centimeter. Okay? So, ito na yung ating sagot. 1.3 cm yung h sub I natin. So, yung height natin, lumiit, 5 cm siya kanina, naging 1.3 cm na lang, lumiit na. Okay? Tapos, yung distance niya, 9 cm to, dapat wala pa sa 9 cm. Yung distance ng ating object, 6.69. Tama. 6.69. Okay? So, ito yung ating next na tanong. A 1.5 cm high object is placed 20 cm from a concave mirror with radius of curvature 30 cm. Determine the position of the image and its size. Okay? So, ito, sagutan natin sa next video. Medyo mahaba na yung video natin. Okay? Thank you.